unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Lagi nating sinasabi, even ng mga politiko, ginagamit na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sa nangyayari ngayon, may mga messages na nakakarating sa akin na hindi ng tulong, na hindi nakakapag-aral dahil mahal ang tuition fee, at kung ano-ano pa mga problema dyan sa mga universities. As a legislator now, let's claim that. Ano po ang maiko-contribute ng isang Attorney Vic Rodriguez sa mga kabataan, sa larangan ng edukasyon, at paano natin mahihikayat ang mga kabataan na magkaroon talaga ng participation sa pag-govern sa ating gobyerno. Let's say, mag-aral sila, then after that, dapat maging part sila ng society o ng ating gobyerno na meron talagang pagmamahal para maging one day, magiging leader sila like you. Una, siguro, not necessarily in the form of legislation, probably using the oversight function or power of the Senate and as a senator, kung nga ay tangkilikin ho ninyo, silipin natin yung let's reskill and upskill our students and even our workers para naman yung textbook na palagian nating naririnig ay tumutugma doon sa tunay ng pangangailangan ng mga industriya, ng mga negosyo, ng mga employer at iba't ibang hanap buhay. We have nag-transition na, nagbabago na yung landscape ng employment, nagbabago na rin yung landscape ng education. You know, it's no longer yung diploma pag nakuha mo, importante yan. Importante yung diploma. Pero ito naman yung realidad at practicality, kinakailangan makipag-ugnayan yung ating CHED sa mga industriya na alamin na maging aktibo. Alamin ano na ba yung trend ngayon dito sa industriya, sa hanap buhay, sa negosyo. Sapagkat it's not much of what you know now, Maharlika. It's what you do with what you know. Employers are no longer after na may diploma ka o may diploma ka, graduate ka, halimbawa kagaya ko ng legal management. Nalalaman mo to, assuming alam mo to. O ang tinitingnan nila ngayon, paano mong gagamitin yung nalalaman mo? Kinakailangan meron ka ng critical and strategic thinking. Kinakailangan meron ka ng problem solving skill. Kailangan problem solver ka na rin. At tinitingnan din yung pagiging yung creative aspect ng isang empleyado. Siguro pag napalakas natin pa yung pakikipag-ugnayan ng CHED sa mga industriya and makakaskade ito sa mga eskwelahan, universidad, all the way hanggang sa junior, senior high school, mabibigyan natin ng higit na fighting chance yung ating mga kabataan. And idagdag ko lang, marami rin tayong nakakasalamuha na kabataan. In fact, sa bilang ng mga butante, higit silang nakararami na. Yung iba nagiging passive na kahit naman sino na ang aming iboto riyan, mauuwi lang din sa korupsyon. Yung iba naman sinasabi, ang hirap kasi, attorney, parang ang umabot na tayo sa punto na ang hirap ng mahalin ng Pilipinas, aalis na lang kami, magmamigrate na lang kami, maghahanap buhay kami, magpapakasakali sa ibang bayan. Yung iba naman sinasabing ang hirap mahalin. Parang ang hirap ng mahalin ng Pilipinas at mga Pilipino. Ang lagi kong pakiusap at kukunin ko na rin pagkakataon ito, huwag ko tayong sumuko. Nabanggit ko na ito ng maraming ulit. Uulitin ko lang dahil kinakailangan mahalin natin ang Pilipinas. Pag malasakitan natin ang Pilipino, do not give up on our country. Do not give up on the Filipino. Do not give up on our advocacies calling for transparency and accountability. Do not give up on our fight and war on corruption. Hindi po mahirap mahalin ng Pilipino. Hindi po mahirap mahalin ng Pilipinas. Ang sumisira at talagang hindi natin mamamahalin at mayakap-yakap yung mga corrupt na politiko. Yan po ang labanan natin. And I encourage all of you to take an active part this coming midterm election. Not necessarily me. You choose. Choose the leaders na makakasama natin sa mga darating pang panahon. Uulitin ko, not necessarily me. Pumili ho kayo. Simulan natin sa midterm election. Magsama-sama tayo, labanan natin itong mga nagmamalabis sa pamahalaan and join me again in our war on corruption. That's the only time na tayo'y kayang umangat. That's the only time pag tayo'y aktibo na at sinisingil na natin sila. Tama na yung paulit-ulit
na relief operation. We don't need a relief operation. We need relief from corruption. Tumigil muna yung pangungurap at pagnanakaw ninyo ng pera sa gobyerno. Simulan natin. Makisaho kayo at mag-participate tayong lahat this coming midterm election. Because I know, you know, Maharlika, and many of your viewers know what is at stake for the country this midterm election. And for those who do not know it yet, just give me a few minutes. Ang nakataya po dito for the immediate term, paghahayaan natin itong mga tiwaling politiko na magpatuloy, unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. At I am not defending Inday Sara Duterte. What I'm saying is we should not let them, we should not permit them, we should not allow them. Why? Inday Sara is just a symbol of the office of the Vice President. Pag hinayaan natin sila, ikaw Maharlika, ako si Atty. Vic Rodriguez at yung milyon-milyon mong taga-subaybay, kayo po ang linalapastangan. Tayo po ang winawalang hiya. Yung 32 million Filipinos who freely, voluntarily, lawfully, constitutionally, and democratically voted for Inday Sara to be our Vice President. That is for their immediate agenda. For their midterm agenda. Ang kanila pong agenda, wag natin din itong pahintulutan. Let us not witness the transitioning of the form of government from presidential rather to parliamentary. Yan isusulong nila yung huwad na charter change na yan. Yung Peking People's Initiative para magbago ang anyo ng ating gobyerno mula presidential to parliamentary. Dahil yung kanilang mahabang objective ay wag nang bumaba sa pwesto ang Marcos, Romualdez at Marcos. Pag hinayaan po natin yan, higit nilang uubusin ang pera at resources nating mga Pilipino. Ating tutulan, wag nating payagan, ating silang labanan. Yes, kasi talagang kawawa po ang sitwasyon ng ating mga mamamayang Pilipino dahil hanggang ngayon, marami ako natatanggap na yung ating mga, mapunta tayo po sa healthcare, mga reklamo na ang ating mga elderly, actually all ages, na tinatanggihan sa ospital dahil wala po silang pambayad. At yung issue na yan, na 90 billion sa healthcare. Ano po ba ang magagawa natin dyan, Atty. V? Kung ikaw ay, ikaw sila, ang magiging kasama mo na matinong leader o matinong politiko man lang, ano ba ang pwede dapat gawin natin? O ikaw na lang po as senator in 2025. Babalik tayo, Maharlika, sa budget. Bantayan natin yung budget mula sa pagsumiti nung tinatawag na NEP, yung National Expenditure Program, at bago ito mailimbag at gawing budget or yung GAA bago mapirmahan ng nakaupong Pangulo. Bantayan natin yung sa mga senior citizen, yung sa mga PWDs and other vulnerable members of our society. Budget to, ano ibig ko sabihin budget? Relate uli natin sa PhilHealth at sa mga senior citizen at sa may mga sakit o karamdaman, pati mga PWDs. Yung budget ng PhilHealth, yung 90 billion pesos na yan, hindi dapat yan pinakialaman ng gobyerno. Dahil yung PhilHealth bilang state health insurer, dapat yan laging may perang tutus-tus para sa benepisyo ng kanya mga miyembro. Yung 90 billion PhilHealth funds na yan, sinasabi nila excess funds, hindi po. Yung 90 billion pesos na kinuha ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa PhilHealth funds, unutilized po yan. Hindi po yan sobra. Ito po yung hindi na nagagamit na pondo. Hindi dahil may problema yung mga miyembro. Hindi dahil may problema yung 90 billion pesos na unutilized. Ang may problema ay yung management ng PhilHealth. Bakit meron kayong 90 billion unutilized? Recently, I think 2 or 3 days ago, nagpalabas ng pahayag yung Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. May utang pa ho sa kanila yung PhilHealth ng 4.5 billion pesos. Whether that is true or not, it only shows
na yung 90 billion pinakialaman ng administrasyon ni Bongbong Marcos cannot be classified as excess. Unutilized, yes. Ngayong may lumalabas na naniningil ng 4.5 billion pesos na mga private hospital association members. Dapat yan bayaran. Dahil pag yan, hindi mo binayaran, pwede nilang itigil yung pag-o-honor ng mga miyembro ng PhilHealth. Pag nangyari yan, sinong kawawa? Ang taong bayan na naman. Dahil kung ikaw naman ay pribado, Maharlika, nagbabayad ka rin ng doktor. Ang kada bulak, ang kada bilog ng bulak na ginagamit sa iyo, may cost yun. Kada ginagamit na kung ano man, alcohol, may sukat din yan. Nakatakal yan dahil may halaga yan. Dapat yung bayaran ng gobyerno. Anong ginawa? Kinuha yung 90 billion para ponduhan. Ito ang isa pang nakakagalit. Para ponduhan yung mga kapritsyo ng mga mambabatas, yung kanilang pork barrel funds, yung kanilang mga pet projects. Imaginein mo, sinakripisyo mo yung pondo ng health insurance mo, yung benepisyo ng mga miyembro mo para lang sa kapritsyo ng iilang congressmen, ng iilang senador. Huwag dapat galawin yan. And kung may 90 billion pesos kang unutilized funds, or sabihin mo na excess funds, di palawigin mo yung serbisyo ng PhilHealth. Paanong pamamaraan? Ulitin ko, ito magbebenepisyo yung mga PWDs at yung ating mga senior citizens. Di-include natin yung tinatawag na assistive device. Alam mo ito, Marlica, yung wheelchair, yung baston, yung crutches, yung mga electronic wheelchairs, i-include sana natin ito sa coverage ng PhilHealth members. Kung hindi man 100%, 50%. That way, yung mga unutilized funds magagamit natin sa benepisyo ng mamamayang Pilipino. At higit pa dyan, pababain natin yung halaga ng premium contribution ng mga direct contributors. Or, pababain natin yung out-of-pocket expenses, yung share ng pasyente doon sa kanyang hospital billing. If now may reduction tayo ng 45-50% sa billing, kung hindi ninakaw o hindi pinakialaman yung 90 billion pesos ang PhilHealth, baka instead na 50% lang ang discount, baka ang out-of-pocket expense ng mga miyembro ay mapababa pa natin ng 40% na lang, o 35% na lang, or 30% na lang. That's a lot of savings, especially sa mga indigent patients, especially sa mga senior citizen. Ang katotohanan, Marlica at mga kababayan, marami sa ating mga Pilipino is just one hospital bill away from poverty. Pag may nagkasakit dyan, yung natitirang pera niyan, ibinayad sa ospital, dulo na yan. Wala nang karugtong yan. Mauuwi na sila sa isang buhay na napakahirap. Yan ang kahalagahan ng PhilHealth funds sa pinakialaman ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kung kaya't napakaraming tao na ang naghihiyawan na hindi dapat galawin yan. And I hope, members of the Supreme Court ay aksyonan yung petisyong nakabinbin sa kanila patungkol sa illegality and unconstitutionality of the fund transfer made dito sa PhilHealth dahil pera ng sambayan ng Pilipino yan.